Okay, so magandang umaga po sa inyo lahat and kumusta sa ating BSED Filipino. I'm very happy na I'm with you today and pasensya na kung wala ako nung Friday dahil nabanggit ko naman na mayroon kaming seminar and in addition doon ay mayroon din kaming butuhan sa co-op. So, kailangan namin attendan yon ah, at required kami pareho dun sa dalawang activity na yun. So, ngayon, ang ating lesson ay dula. Alam ko yung dula, isa yan sa marahil sa inyo, pinakamasayang ginagawa, pero sadya namang nakakapagod. Kasi ang pagpapakita ng dula ay pag-share ng mga malikhaing bagay. So, take as a teacher, marami yung mga magulang na sa junior high school level na hindi masyadong natutuwa sa dula. Actually, naranasan ko before na dyan sa role-playing na yan, sa mga movie adaptation na yan, ay hindi naman sa nareklamo, pero almost parang gano'n na nga din. Parang sinabi ng mga magulang na, bakit ba puro movie-movie? Hindi naman artista yung anak ko at hindi naman sila magiging artista. Maraming sinasabi na ganyan yung mga dito. Marami silang sinasabi na gano'n, na bakit nga daw may dula. Pero ano nga bang kahalagahan ng dula sa point of view ng isang teacher bago natin simulan ang ating lesson? Una, ang dula kasi ay nakakapagpakita ng creativity ng isang bata. Akala ng mga magulang na ang pagiging dula ay para lamang sa leisure. Kasi leisure yung nakikita nila na mga nagpe-play. Akala nila na porket na nagsasaya ang isang tao, medyo wala naman siyang masyadong ginagawang pag-aaral. Pero sa totoo lang, ang pagpapakita ng dula o role-playing ay nabuboost na talaga ang creativity ng bata kasi hindi lamang sila, mas nai-imagine nila yung mga dapat mangyari, yung mga talagang nangyayari. Kaya, pag very creative ang isang bata na may nakikita siya na ideas na hindi na nagmamaterialize, na hindi niya nakikita, dun sa teksto na to, ibig sabihin, higher order thinking na ang nangyayari sa kanya, higher order thinking skills. In addition pa sa ganong bagay, kapag na-incorporatean mo ito ng sayaw, na complementary doon sa nangyari, na implementahan mo to ng kanta, at on the spot na naibigay mo yung knowledge mo na ang mga tao ay nakapagbigay ng kanilang opinion, ay ibig sabihin, mataas na ang level ng ginagawa ng bata. Mataas na yung level ng utak ng bata. Kasi hindi na lang siya basta-basta na ganon. Kaya kumbaga, hindi naman pala basta-basta to na natin, na tawag dito, na kung sino-sino lang ang makakagawa ng roleplay. Pero, syempre, sa isang banda, bilang isang guro, hindi natin pwedeng gawin na parang, okay, mag-roleplay ka. Diba? Kailangan, pag nagpapa-roleplay din tayo or nagpapadula tayo, meron tayong pinapakita na, pero meron tayong ginagawang, kumbaga sa AI, meron tayong prompts. Dapat sa isang bata din, sa isang klase, may prompts din tayo na, okay, magbibigay tayo ng role-playing sa area na to. Pero ano yung mga gusto mong makita? So, kailangan may daloy ng kwento ka na ibinibigay sa kanila. Hindi yung maisip mo lang o mag-roleplay ka. Pero ano ang gusto mong maipakita nila para una, hindi ka mahirapan sa discussion kasi sila yung hahanap. Ano yung mga elemento na gusto mong i-share nila sa klase para habang natutuwa sila at mamemorya nila lahat ng ito, natututo din sila. Sa akin, ang na-try ko nang gawin yan sa Noli Me Tangere nung nagpapagawa ako, mas nakabisado nila yung kwento. Kasi
bukod sa mga dula na ginagawa nila as their project, meron kaming mga mini-serye na nakikita nila tapos nakakapag-share sila ng opinion. Kasi sabi nyo, alam ko marami kayong sasabi na parang puro lang tayo joke time. Hindi naman kasi joke lang talaga yon. Marami doon na parang makikita natin na hindi lang siya joke as in nakakatawa. Pero may mga input tayo na nagugulat tayo, okay, o nga no, pwede mong haluan siya ng funny thing. Naiintindihan nila yung isang mabigat na bagay. So marami tayong matututunan. So ngayon, sa paglalakbay sa mundo ng dula, mga uri at halimbawa, ano nga ba ang dula? So ang dula ay isang sining na nagbibigay buhay sa mga kwento at nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong maranasan ng iba't ibang emosyon at pananaw. Sa atin, malalaman natin yung iba't ibang uri ng dulang pampanitikan na tinitignan natin ng mga halimbawa. Makikita natin dito, ano nga ba yung mga dula at makikita din kasi natin sa bawat dula na pinipresent, may istorya kasi doon. Sabi ko nga, ang English at Filipino subject ay para siyang araling panlipunan. Pero kasi ang pinagkaiba natin kasi ang araling panlipunan ay more on straightforward. Ito yung nangyari dahil dito. So, kumbaga parang ang inaano ng social studies ay yung makikita natin dito na, okay, ito pala yung mga nangyayari, ito. Pero tayong English at Filipino majors, tayo ay nasa part ng kultura. Ano ang point of view ng mga tao nung panahon na yun? Ano yung panahon ng mga tao, point of view ng mga tao nung panahon na yun? Saan nangyari? Bakit yun ang naisip nila? Like for example, sa panahon ng Renaissance, lahat ng tao, lahat ng mga literatura na naging ng Renaissance period ay more on about sa pagbabago. Makikita natin kung ano yung mga nararamdaman ng mga tao, ng mga author, ng mga panahon na yon. At ito yung ginawa nila in response to that. Maraming mga ganong bagay. So, iba't ibang period, iba't ibang pangyayari sa buhay, hindi lamang sa Pilipinas, pero sa buong mundo, makikita yung representation. Ito yung naaral niya sa social studies. At sa English naman, makikita natin, okay, ito yung mga naramdaman ng mga tao. Kasi syempre, ang bawat literature, hango yan sa totoong buhay. May mga iba man sa atin na mga magical representations, pero makikita natin na meron siyang kinalaman, meron siyang nire-represent na symbols. So, another example sa Noli Me Tangere, mayroon doon na parang instance na ang isang buwaya ay kinain lahat ng nandoon sa lambat na pin-repair early on ng mga nila Crisostomo Ibarra. So, makikita natin, okay, may buwaya. Pero ang representasyon na yun na kahit gaano tayo yung panahon ng mga tao, kahit gaano tayo maghanda, kahit gaano karami tayong resources. Pero kung may external factors, mga corrupt, sa ngayon kasi, pag ngayon natin binasa yun, corrupt officials, but noon ay yung mga praile at mga kapwa Pilipino rin. So, nagre-representa siya ng mga ganong bagay. So, ngayon, sa pagsisimula natin ng ating talakayan, makikita natin kung ano yung mga iba't ibang dula. Una-una na rito ay ang dulang pangsilid-aralan or ang Chambers Theater sa English. So, ito ay itinaguyod ang dula na ito sa pagiging simple lang siya at practical. Kasi kadalasan, ang pagtatanghal ay ginagawa lamang sa loob ng silid-aralan na may limitadong props at ilang tauhan. Ang mga tema ay karaniwang nakatugon sa mga issue o aral na may kaugnay sa mga mag-aral. So, isa sa mga typically kasi to, pwede to kaya siya pang silid-aralan. Pag Chambers Theater kasi, hindi siya, since minimal lang siya, sa loob lang siya ng school na ginagawa. Like for example, ngayon, gagawin natin, next week, meron kayong
Chambers Theater. Okay, so magagawa nyo siya sa loob ng isang classroom lamang. Konti lang yung kakailanganin props or hindi siya full production. Ano mga halimbawa nito? Hindi ko alam kung familiar ba kayo sa Ang Kalupi ni Benjamin Pascual. So, ang kalupi nito ay nagagawa siya sa Chamber Theater, Pagdulang Pansilid-Aralan. Ito ay kwento ng isang ina na nagkamali ng hinala sa isang batang lalaki na inakala niyang nagnakaw ng kanyang pitaka. Pero nagdulot ito ng trahedya. So, ano ba yung nangyari noon kung maaalala niyo sa kalupi? May isang matanda na pinagbintangan niya yung isang bata na ninakaw kasi nga yung itsura ng bata ay parang mukha siyang magnanakaw. Natabig yata siya, parang gano'n. Tapos in return, sa kakatakbo ng mga bata, kakahabol niya, nasagasaan yung bata. Pero, yung pala, nagtataka, dahil din doon sa nangyari na yon ay nangutang siya, kaya marami siyang napamili sa galit niya doon sa bata. And nung umuwi siya, takang-taka yung anak niya. Sabi niya, paano ka nakabili ng mga pinamili? Inaiwan mo yung pitaka mo. Naiwan mo yung kalupi mo. So, ang kalupi ay pitaka. So, makikita natin dito na ano nga ba yung mga pwede natin gawin sa loob ng silid-aralan? Paano natin siya gagawin? So, madali lang yan. Since mabilis lang naman yung plot ng story, may mga bystanders lang siya. Matuturo natin yung paggawa ng dula dito Kasi may bystanders, meron tayong nanay na namamalengke, na kunwari may mga dala-dala, tapos may isang bata na mukha talaga siyang gagawa ng masama. So, hindi tayo dapat talaga naghihinala dito. So, isa yun sa mga issue ng mga lipunan. Isa pa dito ay kay Tata Celo ni Rogelio Sicat, isang matandang magsasaka na napatay ang may-ari ng lupa dahil sa kawalan ng hustisya at labis na pangapi. So, makikita natin dito yung kay Tata Celo, kung naalala ninyo yung sa Noli Me Tangere. So, I think umabot na sila ng El Filibusterismo. Na si Tata Celo ay siya yung actually ang start kasi nito ay may kinalaman sa land grabbing. Si Tata Celo ay talaga namang mabait. Kaso nga lang, ang nangyari sa kanya ay binuwisan ng napakataas yung kanyang land na nung una umaangat na sila sa buhay. So, hanggang sa sobrang taas na ng buwis ay ang nangyari parang naging land. Kumbaga sa kanila talaga yung sinasaka. Pero dahil sa sobrang taas na ng buwis, naging land na niya yung, kumbaga parang ginagrab na sa kanya noong sabi na may-ari ng lupa. So, pinatay niya. Sobrang galit niya. So, ngayon, nawalan, na siya dapat yung bida, kaso siya yung nakulong. So, parang ganun yung nangyari. Meron din tayo ng mga dulang adaptasyon o dulang halaw. Ito naman ay pagsisilbing tulay sa pagitan ng mga iba't ibang akda. Ito ay mga akda na nalalakop mula sa orihinal na akda. Tulad ng mga nobela, maikling kwento, mga akdang banyaga. So, nandito yung mga international natin, kagaya ng Noli Me Tangere. So, ginawan siya ng the musical adaptation. Meron siyang adaptation na ginawa. Meron din tayong si Romeo and Juliet. So, isinalin siya. Kasama siya sa dulang adaptasyon. So, sa dula-tula naman ay, kagaya nga nasabi natin, dula-tula. Ang dula-tula ay naglalaman ng mga elemento ng mga tula tulad ng sukat, tugma, at masining na wika. Ang paggamit ng wika ay naging instrumento ng paglikha ng imahe at damdamin. So, sa dulang ito naman ay puno ng mga damdamin at emosyon. Pero, since padula-tula siya, yung words nila, patula pa din. So, kahit na nag-a-act sila, may halong tula yun. So, typically, ang mga issue nila ay naglalayong ilahad yung problema ng mga kinakaharap ng lipunan. Ang mga tauhan at kwento ay nagbibigay ng replikasyon sa katotohanan o realidad. So, kasama dito ay
mga issue na pinapakita ng mga lipunan. Ngayon, dito, karamihan dito sa mga dula-tula ay pinapakita ang kultura at tradisyon. O dulang panturismo, ang tawag pala dito. May mali. So, iba pala. This is the next part. So, dulang turismo naman ay pagpapakita ng iba't ibang kultura at tradisyon ng isang bansa o lugar. So, ito ay nagsisilbing pagpapakilala ng sining. So, makikita natin doon, pag dulang panturismo, ay lahat sila ay naka-national costume or kasama dito yung mga minsan yung pananakop, mga significant events na nangyari sa isang bansa o isang kultura. Or makikita din dito yung mga sayaw nila. Kaya dito, ang kagandahan nito, kapag magpapagawa kayo ng dulang panturismo, itatap nyo dito yung teachers ng PE, music at PE. I remember before, nung kami ay nasa CEU, kasi hindi ko naman alam na dulang panturismo yung tawag doon. Pero sabi kasi ng head namin, kailangan pag nagpapaproject kayo, para hindi siya masyadong magastos, magpa-partner yung mga teacher. So during that time, yung isa kong co-faculty na I think science siya, nag-partner sila ng health. No, not science. Parang nag-PE si health. So, sila. So, the following year, kami naman ang nag-partner. Health, Filipino, at saka PE. So, paano namin nagawa yun? So, sa health, sa isang tula, kasi sa akin ay El Filibusterismo / No Limitangere. Pero sa El Fili kami nag-focus. Sa El Filibusterismo na tula, so nandoon yung mga kwento na kay Simon. Ayan, so nandoon. Pero, meron siya na itatalakay yung mga lesson na sa health. Usually, nandun yata ay mga sakit. Nandun na yung mga sakit ng mga na i-associate natin. Tapos, dinaluan namin na may mga dance number sila, na yung dance number ay may kinalaman doon sa lesson nila doon sa grade 10 na parang cultural something, parang ganun. Or, hindi ko maalala kung ano yung dance. So, imagine, yung tatlong subject, naghalo-halo kami. Isang production, Diyos ko, magkamatay kami sa kakatawa, tas information. Kasi, meron lamang kami na 30 minutes or 20 minutes lang sila magpo-perform. So, full package siya talaga. So, kasama yun. So, pwede siya sa dulang panturismo kasi pwede kayo na pag nag-perform kayo, nakafocus kayo dun sa kultura. Meron tayong tinatawag na theater or dulang panteatro. So, ang dulang panteatro ay nagbibigay ng espasyo para sa mga eksperimentong pagtatanghal. May mga kakaibang dulang panteatro kasi na hindi siya yung typical na manunood ka lang. Minsan, meron tayong mga interaction na tinatawag, which is, yung mga interaction na to ay kakaiba siya sa mga typical. So, pinakamadali, yung naranasan namin nung pumunta kami sa Greenbelt, I think ang dula nun ay si Mulan. So, I know you're familiar with Mulan. So, siya ang kumanta ng Reflection. So, sa Disney. Pero meron din siyang dula. So, ngayon, para maisama yung mga audience, magsistamp kami ng feet na. So, papadya kami. Pag nakita namin ang avalanche. So, yung word may magpo-project na avalanche. Tapos, lahat kami ay magsistamp ng feet. So, makikita na parang every time, eksakto na may mga bata din. So, sa laton, tuwa sila, nakita nila, oh, there is an avalanche. Parang gano'n, may nagpo-project. Tapos, magsistamp lahat ng feet. So, parang talaga, parang may magal. So, mararamdaman mo siya talaga, parang gano'n. Meron namang iba, pero hindi ko pa natatry, na parang involved si tao, na ang klase ng theater naman nila is live. Hindi mo alam, yung katabi mo pala, parte ng theater, magugulat ka nila, ay, parte pala siya. So, ngayon, tanong, sino yung hindi? Tapos, minsan naman, merong iba na parang concept lang na hindi nila alam
kung ano yung gagawin nila. So, they will just go with the flow, depende dun sa mabubunot sa kanya. So, maraming mga eksperimentasyon na ginagawa about dyan. So, maglaro sa anyo. Naglalaro mga dulang ito sa mga anyo at estilo ng pagtatanghal. So, maaari masaksihan ng iba't ibang diskarte sa pag-arte, pag-iilaw, disenyo at entablado. So, malikhaing pagpapahayag, ang mga dulang ito ay nagsisilbing plataforma para sa malikhaing pagpahayag ng mga artista. So, binibigyan ng daan nito ang mga tao na pag-explore ng kakayahan sa pag-arte. Sabi nila, iba daw ang arte, ang level kapag sa teatro. Kasi pag sa teatro tayo, mag-iiba yung level. Why? Dahil pag teatro, wala talaga siyang cut. As in talagang kailangan kabisado mo yung linya, hindi ka pwedeng umulit. So, minsan yan talaga ang pagre-rehearse nila at live lahat ng songs nila. So, pag nagre-rehearse ka niyan, sobrang talagang full force ang ating pag-rehearse dyan kasi hindi ka pwedeng magkamali dahil magpapangit yung ano. At saka, iba din ang bayad sa teatro. I remember, nagtatry ako na dito lang sa tawag dito? Tawag dito, yung Into the Woods. Odds, okay. Into the Woods. So, yung pinakamura nun, pero saglit lang kasi si Lea Salonga yung so gusto ko siya mapanood. So, pinakamalayo sa Kabihasnan, 1.8. Sabi, napakamahal. Pero kasi naman, hindi naman siya kasi kagaya ng movie na isang movie sa lahat na yun kasi makikita mo talaga na pine-perform sa harap mo. So, iba talaga ang presyo. So, meron tayo sa dalawang pantanghalan. Pantanghalan yata. Pantanghalan ito. So, meron tayo. Ba't pantanggalan to? Pantanghalan. Kulang ng age. Kulang ng age. Ayusin ko nga, sorry. Hindi siya pantanggalan. Tawag ng panggalan. Tawag ng tanggalan. Wait lang. Hindi ko makita yung wait, edit na natin. Oh, sorry. Tawag ng tanggalan. So, yun pala, puro hindi magaling kumanta, no? Tanghalan. So, ang dulang pantanghalan ay pantanghalan. Baka mamaya mamali sila ng ay karaniwang nakatuon sa pagbibigay ng aliw at kasiyahan sa mga manonood. So, dito din naghahalo yung komedya, drama, at iba pang elemento ng sining. So, meron din tayong dulang panlibang. Yung tanghalan ay panlibangan din ito ay nasa iyo pala, no? Ito naglagay. Kaya nga nasa iyo pala. Kala ko dito na ito makikita. Sisilbi ko si Judith. Ang dulang ito ay nagsisilbing pagtakas mula sa pang-araw-araw na buhay at nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga manonood na mag-relax at mag-enjoy ng sining. So, meron din tayong dulang pantelebisyon. So, pag-abot sa malawak na madla, ang dulang pantelebisyon ay nagkakataon sa mga kwentong maabot na isang malawak na madla sa pamamagitan ng telebisyon. Mga elemento ng telebisyon, so ito ay gumagamit ng camera, ilaw, tunog, upang mapahusay ang pagtatanghal. So, pinaka-paborito natin dito yung pang-telebisyon talaga, di ba? Bakit? Kasi sa dulang pang-telebisyon, ang daming nating, kunwari yung ang daming production talaga niyan, mga paborito nating artista, right now, ang tuwang-tuwa ako kasi may Netflix na kaya mas madali. At saka sa YouTube din. At saka may Disney, may HBO. So, may mga kung ano-ano na tayong ginagawa. Pero dati talaga wala. So,
So, mamimili ka lang sa Channel 7 or Channel 5. Tapos lahat sila nagpapatayan, naglalandian. So, ilang taon na po na naglalandian ng mga tao. Kasi yun yung typical na gusto ng mga tao talaga. So, meron tayong action, may fantaserye tayo. I remember, dati ang ganda ng mga fantaserye, such as Mulawin, Marina. So, talagang sa Marina, at saka sa Jezebel, ayan, yung tatlong yan ay talagang sobrang ganda. As in, pati Encantadia pala. So, maraming mga sangkabiligan na buhay dyan sa ganyan. So, ewan ko ba? Tapos, nung sumunod na noon ako, Iglot na. Naalala mo yung Iglot? Hindi ko matandaan mo. Si Iglot, para siyang far baby. Maliit lang siya na gano'n. Parang alien type. Tapos may paa siya na maliit. Tapos nagkaroon siya ng pakpak. Imagine mo yung yung parang ibong sisiyo na. Basta yung fur baby. Furby. Tapos nagkaroon siya ng pakpak. Ang galing ng Senil. Ang gawa niyang pakpak yung pang angel. Ang bakit talaga. So, ayun, si Iglot. So, ayan, mas malawak na production yan. Pero ngayon, maganda na ang ang talaga ng TV. So, Sabayang Pagbigkas, isang pangkatang pagtatanghal kung saan sama-sama ang mga nagbibigkas ng isang tula or pyesa. So, mahalaga dito yung tamang ritmo, emosyon at koordinasyon ng isang grupo. Dito, makikita mo na yung mga magagaling talaga, pinractice talaga nila ng bonggang-bongga na alam mong nagpuyat at pagod na pagod sa lahat ng bagay. Versus doon sa hindi. So, pag hindi mo kasi naalala yung linya mo, naku, wala yan, nakakahiya. So, halimbawa ng Sabayang Pagbigkas ay ang Panday, isa sa bantog na akda na madalas gamitin. Ito. So, kwento siya ng panday na kumakatawan sa mga manggagawang Pilipino at magtatanggol sa karapatan ng mga may hirap laban sa mga napi. Actually, hindi ko pa nakita yung ang panday. Wala pa. So, meron din tayo na wika. So, ang piyesa na madalas natin gamitin sa patimpalak sa buwan ng wika. Isa siya sa masining na maganda din daw ito. Pero hindi ko maalala kung ito ba yung aming pinresent before ng mga bata ko, pero I'm not sure. Pero isa yun sa example. So, meron din tayo na dramatic monologue. So, isang uri ng monologo kung saan ang aktor ay nagsasalita ng mag-isa habang inilalahad ang damdamin, iniisip o kwento ng kanyang karakter. Karaniwang malalim ang emosyonal na tagpo nito. So, sa mga dramatic monologue ay parang minsan ang mga activity dyan, kunwari ay kanta, pero imbis na kakantahin mo siya, i-recite mo siya na parang malalim talaga, parang sobrang dahil yung gagawin. So, for example, ang kanta mo ay inipta na kanta. Sa Tagalog, ano yung mga magandang kanta ngayon? Hanap tayo ng kanta. Bibigyan natin ng monologue. May usong kanta nito. So, may hina ang net. Sorry. May hina ang net sa phone. Okay, so ito. Bigyan ko ng sample. Minsan ginagawa to activity. So, nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y langit. Yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo sa akin, kailan may di magbabago. Naniniwala naman sa'yo. Ba't ngayon iniwan mo? Di mo alam dahil sa'yo. Ako'y hindi makakain. Hindi rin makatulog. Buhat ng iyong lokohin. At kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo. Tulad mo na may pusong bato. So, parang gano'n.
something. So, mga ganun yung sample ng dramatic monologue. Pero syempre, of course, if you will prepare it in front, so it will be much. So, halimbawa nito ay Luha ng Buhaya. Ito ay akda ni Amado V. Fernandez. So, ito isang kwento ng pag-alsa. Ng mahihirap, isang kwento ng pag-alsa mahihirap laban sa pang-aabuso ng mayayamang hasyendero. So, mga typical, yung mga natin ay talagang pag-aaklas. So, meron din tayo na Ako'y si Ninoy. So, monologo naman ito ng damdamin ni Ninoy na kanyang pagmamahal sa bayan. So, sample yan. Meron din tayong tinatawag na Reader's Theater. Ito na isang pangtatanghal kung saan binibigas ng mga aktor ang kanilang mga linya habang may hawak ng script. So, karaniwang hindi kinakailang memoryadong linya kasi may mga binabasa naman kayo nito. So, ngunit ang mahalaga rin dito ay tamang ekspresyon at pagbuo ng karakter. So, yan. Halimbawa ng Reader's Theater ay ang Alamat ng Pinya. So, yan. Pwede yan. Pwede nyo siya. Meron din ang Alamat din ng Sampalok. Okay? So, now, next natin na di-discuss is yung mga iba't ibang elemento ng teatro. So, sa isang teatro ay napaka-importante yung mga iba't ibang elemento nito. Kasi sila yung mga papagalaw sa isang teatro. Unang-una sa lahat ay ang aktor. Sila ang nagbibigay buhay sa mga tauhan, sa entablado, sa pamamagitan ng kanilang pagganap. So, casting ang tawag sa pagpili ng mga artista para sa isang dula. Company naman tumutukoy sa lahat ng may kinalaman sa dula, mula sa mga aktor hanggang sa crew. Call ang termo na ginagamit upang tawagin ang lahat ng aktor sa tanghalan. Curtain call, paglabas ng aktor, upang mabigay galang sa mga manonood pagkatapos ng pagtatanghal. So, ito yung dulo na. So, pagkatapos nila na, diba parang magpababay na sila, diba parang after nung last scene, tapos unti-unti magbubukas ulit, tapos tatawagin lahat ng mga gumanap. Upstage ay pagkilos ng isang aktor na nakakaagaw ng atensyon mula sa ibang aktor sa entablado. Script or teksto, ito ay pinagbabatayan ng kwento, mga dialogo at aksyon na sinasagawa sa isang dula. Manonood, of course, is your audience. Sila yung mga tumatanggap at nagbibigay ng kahulugan sa pinapakitang dula. Hindi ko pa suyo nga po. Lobats na ismig. Next is scenography. Ito ay disenyo na entablado. Ito ang hanay ng mga bagay at dekorasyon na ginagamit upang kumatawan. Kasi, although minsan sa isang entablado, iba-iba talaga siya na itsura. Pero nakadepende kasi yung parang yung lahat ng elemento na nandoon, dito mapapakita kung ano ba talaga yung pinoproject mo nila. Sa tanghalan na eksena, ito ay lugar kung saan isinasagawa yung mismong dula, kasama dito yung mga set at props na nagpapakita ng tagpuan at atmosfera ng kwento. Box set naman ay silid na may 3 dingding, kung saan ang pang-4 na bahagi ay bukas para sa mga manonood. Flat ay parihabang frame na nababalutan ng tela o plywood na ginagamit bilang bahagi ng set. Wings ay espasyo sa gilid na entablado na ginagamitan ng mga aktor at crew. Theater in the round, ito naman ay uri ng teatro kung saan ang mga manonood ay nakapaligid sa entablado. So, illumination or pag-iilaw ay ginagamit upang bigyan din ng mood, oras at lugar ng mga eksena, pati na rin ang pagtutok sa aktor. Usually, pag nagmo-monologue ang isang aktor na bida, o kaya parang siya lang yung nagsasalita, sa kanya nakafocus yung spotlight. Tapos, para din sa mga panahon na yun, na kahit na nasa isang stage lang sila, sa kanila nagfo-focus yun. Minsan iyon ay dumidilim unti-unti, minsan ay lumiliwanag siya, na siya lang yung nakikita kahit marami nakapalibot sa kanya. So, lahat yun ay maayos na, kasama yun sa inaayos natin. So, tunog o sound ay mga elemento ng musika at tunog na nagpapahusay sa emosyonal na epekto at realism na pagtatanghal. Voice over, ito pinakapaborito ko sa lahat.
ay pagbibigay ng boses na hindi nakikita sa entablado, ngunit naririnig ng mga manonood. Cue, direktiba o utos na ginagamit ng stage manager para lights and sounds. Kasuotan or costume, ito ay mga damit na sinusuot ng mga aktor upang ipakita ang pagkakailanlan, panahon at personalidad ng mga tauhan. Pampaganda or make-up, ito ay ginagamit na mahusay na itsura. Minsan nakakatuwa kasi nakakagulat yung mga make-up nila sa personal pag nakikita mo siya. Sobrang kapal na talaga. Pero pag nandun na sa stage, parang wala lang. Kasi, pag kaya iba yung galaw talaga. Kasi pag sobrang close na close dito, parang wala siya pag malayo. Pero pag malapit, parang normal. Pag mga everyday makeup lang. Kaya sa kanila, kahit na kailangan yung makeup niya kasama dun sa tatamaan. Diba, alam natin na, ulit yung tawag dito, yung mga, hindi siya blush on highlighters natin. May tamang-tama yan para pag tumama yung ilaw, maganda siyang tignan. So, syempre, yung mga nag-aayos ng makeup, kasama din yun sa tinitingnan nila. Director naman, ang namamahala sa kabuuang interpretasyon ng script, nagtuturo sa mga aktor at ko-coordinate ng iba't ibang aspeto ng production upang makaubo ng isang cohesive na pagtatanghal. So, nakikita natin na ang bawat mga artista ay napaka-importante. Pero, syempre, inaangan natin sa director lahat. Kasi sila talaga yung overall view na gusto ko ganito, gusto ko ganyan, gusto ko dapat ganito. So, kaya nasa bukod sa magagaling na artista, nasa magagaling na director din talaga. Front of house naman ang tawag sa lugar na ginagamit ng mga manonood tulad ng box office at auditorium. So, box office ito ay doon ka bumibili ng ticket. House, tumutukoy sa auditorium o lugar kung saan ang mga manonood. Green room naman kung saan maaari magpahinga ang mga aktor bago o pagkatapos sa pagganap. So, dito parang dito din sila nagpe-prepare kapag sila na. So, kasama din dito yung 11 rehearsals, so mga pagsasanay na isinasagawa bago ang aktual na pagtatanghal upang matiyak ang kahusayan ng bawat bahagi. So, sa rehearsals, nandun yung dress rehearsal, kasama na yung damit, tsaka yung ilaw, dito. Minsan kasama na rin yung makeup, kasi kabuuan na siya. Technical rehearsal naman ay nakafocus sa ilaw, set or sounds at music. Blocking, proseso ng mga artista na entabla upang matiyak na maayos yung daloy na eksena, pati kung paano ka makikita ng mga tao, lalo na sa entablado, although sa kanila nasa baba ka, tapos pataas yung audience. But still, kailangan kahit na yung mga audience medyo malayo sa'yo, makikita pa din nila. Stage directions ay mga tagabiling kung saan dapat pumunta o tumayo mga aktor na entablado. May stage left, stage right, or perspektiba ng isang aktor. And downstage is isa siyang bahagi ng entablado na nasa pinakababa. Siyempre, downstage nga siya. So, yun lamang yung mga iba't ibang elemento ng teatro. So, sa next meeting natin, since sa Friday, wala tayo, so we'll have another discussion at that will be the last part ng final exam natin. So, I hope na mag-aral kayo mabuti kasi wala tayo ng Friday, di ba? Sabi. So, I hope na mag-aral kayo mabuti at yung last discussion will be part of our exam. So, ciao!